Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosario, ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito po sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Saan man po kayo lugar o dako naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Amen. Diyan po sa Ticao Island, sa Samar, mga kapatid, diyan po sa Kapul. Pagpalain po kayong lahat, mga kapatid ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ng ating pong programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa lahat po ng ating pong mga radio listeners, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa lahat po ng nanonood online, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa lahat po ng ating pong mga kapatiran, amen, dito po sa United Pentecostal Church Bulan, amen, na pinangasiwaan po ng ating pong senior pastor. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Pagbati po, amen, ngayon ay araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Amen, sa bagong umaga, panibagong umaga, mga kapatid, sa kalakasan, sa malusog na pangangatawan. Mga kapatid, anuman po ang ating pong mga kalagayan, lagi po nating tandaan ang mga positibong bagay, lalo na ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God sa lahat po ng ating pong mga kapatiran dyan sa United Pentecostal Church Matnog. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan, maging dyan po sa Manurabi Church, maging dyan po sa Hinablan Oriental, dyan sina Sister Relly, sina Brother Rolly, sina Sister Rowena, Sister Mercy, Sister Lady, Sister Jenny Rose, Sister Jenny, amen, at maging sina Sister Maricel, Sister Jonah, amen, at sina Sister Edna Dalida. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pagbati din po sa ating mga kapatiran dyan sa Barangay Kalintaan, good morning, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran, amen, dyan po sa sentro ng Matnog, amen, maging sa tatlong congregation po dito sa Bulan, sa tatlong congregation na pinangasiwaan ng ating pong pastor. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Sa lahat ng ating mga radio listeners, sa lahat ng ating pong mga kababayan, kayo po ay amin pong inaanyayahan, amen, ang araw ng pagsamba. Ngayong araw pong ito, amen, alas 7 po ng umaga, dyan po tayo, mga kapatid, magsama-sama sa Barangay Santa Remedios, amen, praise God, sa tapat lamang po ng Bulan Gymnasium, ang ating pong ang ating pong church location. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. At kung kayo naman po ay dyan sa bayan ng Matnog o kaya naman Santa Magdalena, kayo po ay amin pong inaanyayahan sa ating pong schedule ng pagsamba. Ngayong araw na ito, alas 8 ng umaga, dyan po, mga kapatid, sa Purok 7, Barangay Gadgaron, sa boundary lamang po yan ng Manhumlad at Gadgaron, along the highway po, ang ating pong church location. At kung kayo naman po ay may mga katanungan at nais nyo pong magpadala ng prayer request, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po, mga kapatid, ang akin pong contact number. Amen. Tawagan nyo lamang po ako, mga kapatid. Amen. At kung kayo po, lalo na kung kayo po ay may mga natututunan sa atin pong pagtatalakay, mga kapatid. Amen. Huwag po kayong mahiya magtanong. Amen. At huwag po kayong mag-alinlangan na tumawag, mga kapatid, sapagkat malugod po namin ipaglilingkod sa inyo
ang mga salita ng Panginoon na siyang atin pong gabay at patnubay sa atin pong buhay. Lalo na po mga kapatid, kung kayo po ay nais na mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, tawagan nyo lamang po ako mga kapatid. Amen. Praise God. At atin pong bibigyang oras at panahon ang pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Amen. At kung kayo naman po mga kapatid ay dito po sa Bayan ng Bulan, amen, ang atin pong bahay panambahan ay dyan lamang po sa Santa Remedios mga kapatid. Amen. At sa tapat po ng Bulan Gymnasium ang atin pong church location. Purihin ang pangalan ng Panginoon mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa inyo pong mga pagsubaybay. Amen. Good morning sa lahat ng ating pong mga Facebook Live viewers. Amen. Batiin natin sa pangalan ng Panginoon Sister Miguela Mira dyan po sa abroad. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Tito Rolly Magkayan, good morning Tito. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Brother Andy Orozco, a blessed morning din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And also Sister Philly Mercado Nasan, good morning. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Marlene Golyoso, amen. Sister Rosa Hili, Brother Ace Grabador, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sister Jocelyn Quinto, good morning po. Thank you so much for watching. Amen. And Brother Mark Escote, good morning. Amen. At sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat ng mga manunood pa lang, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning, Sister Regine Chuji. Amen. Diyan po sa UPC Japan, maging kay Sister Christine at kay Sister Cherry Ikeda. Good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. And Sister Melody Herrero ng UPC Bulan. Amen. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay ng mga salita ng Panginoon mga kapatid. Praise God. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Amen. At tayo ay magpapatuloy mga kapatid. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at matnubay sa atin pong pagtatalakay. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin ngayon. Salamat po Diyos sa panibagong lakas. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Sa oras na ito, samahan mo po kami o Diyos sa aming pong pagtatalakay. Samahan mo kami, Panginoon, at mangusap pa po sa aming pong mga kababayan, sa lahat ng mga radio listeners and every viewers. Amen. Anuman po ang kanilang mga kalagayan, anuman po ang kanilang mga pinagdaraanan. We pray, Lord, meet their needs, O God, at patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso at isipan upang kanilang maintindihan at maunawaan ang mga salita mong aming pag-aaralan sa oras na ito. Thank you very much, Lord. Pagpalain mo ng kagalingan ang may mga karamdaman. Pagpalain mo ng kapayapaan ang mga nakakaranas ng kagulumihanan. Bigyan mo po, Diyos, ng kasapatan ang aming pong mga kababayan. Maraming salamat po sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. So, salamat sa Panginoon mga kapatid. Praise God sa ating pong pagtatalakay ngayon sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo mag-aral ng salita ng Diyos dito po sa Lucas 12:15. Mga kapatid, ang ating pong key verse.
Amen. Praise God. Patuloy lamang po natin buksan ang ating mga puso, mga kapatid, ating mga isip, upang maintindihan natin ang mga salita ng ating pong Panginoon. In the book of Luke, chapter 12, verse 15, ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Praise God. Bago natin sabihin, mga kapatid, ang title ng ating pong pag-uusapan, praise God, nais lamang po natin pong sabihin at malaman ng ating pong mga kababayan na ang material na bagay, amen, yun po ay kailangan ng ating pong katawan. Ang pananalapi, yan po ay kailangan natin habang tayo ay nabubuhay sa lupa, sapagat yan po, mga kapatid, ang pinaka-pangunahin na pangangailangan, mga kapatid. Amen, sapagat yun po ang sistema dito sa sanlibutan, mga kapatid. Ganun pa man, amen, what does the Bible says about money? Material things, mga kapatid. Ano ang masasabi o sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa usaping pananalapi, mga kapatid, o kung paano natin tinitingnan yung mga material na bagay sa atin pong mga buhay. Amen. So, kailangan natin pong maunawaan, mga kapatid at mga kaibigan, amen, ang layunin ng pananalapi o material na bagay sa buhay ng bawat tao. Kailangan alam po natin ang purpose niyan upang nang sa ganon, maiwasan natin na tayo mismo ang kontrolin ng ganitong bagay o tayo mismo ang kontrolin ng pananalapi o pera, material na bagay, mga kapatid. Kailangan malaman natin kung ano ba ang pinakalayunin nito upang nang sa ganon, amen, magamit natin ng tama at hindi tayo madaya. Ang dyablo kasi, mga kapatid, ay isa sa kinakasangkapan niya ay ang pananalapi o material na bagay upang dayain ang tao at mahulog sa kasalanan. Tandaan natin, amen, ang ginawa ni Satanas nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, tinukso siya sa kanyang pagkakatawang tao ng dyablo, mga kapatid, tinukso siya at ipinamalas ni Satanas yung kanyang pwedeng yun yung taktika ni Satanas para tuksuhin, amen, ang ating pong Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawang tao. Ganun pa man, salamat sa Diyos dahil hindi nagtagumpay si Satanas sa ating pong Panginoong Jesucristo. Tinalo ng Panginoon ang ating pong kaaway si Satanas. Kaya lang ang problema sa panahon ngayon, mga kapatid, mga tao na naaalipin ng material na bagay at ng pananalapi, mga kapatid. To the point na hindi na nila nakikita ang halaga ng paglilingkod sa Diyos at ng mga espiritual na bagay, sapagkat masyado na silang focus doon sa mga material na bagay na kanila pong pinakapangangailangan dito sa mundo, mga kapatid. Amen. At yan ang dahilan kung bakit sa tuwing tayo ay nag-i-invite ng pagtitipon o pagsamba sa ating pong Panginoon sa paglilingkod, ang kalimitan na dinadahilan ng mga tao ay marami silang pangailangan at marami silang gagawin, mga kapatid. Amen. Dahil sa marami silang pangailangan sa kanila pong buhay. Ganun pa man, mga kapatid, amen, praise God. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 10, kung atin pong titinan ang banal na kasulatan, in Ecclesiastes chapter 10, verse 19, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Amen. Sa usaping pangailangan natin dito sa mundo, ang pananalapi ay sumasagot
sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, dito po sa ilalim ng mundong ibabaw. So hindi po kayang sagutin, mga kapatid, ng pananalapi ang spiritual na bagay. Lahat ng bagay, mga kapatid, amen, na tinutukoy dito ay pinapatungkulan nito ay ang mga material na bagay dito sa mundo maliban sa spiritual. Sapagkat ang nagbibigay o sumasagot o ang kasagutan sa atin pong spiritual na buhay, estado ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating pong kasapatan. Amen. Hindi natin may kakatuwa, hindi natin may kakaila, ang katotohanan na kayang sagutin ng salapi ang lahat ng mga bagay dito po sa lupa, mga kapatid. Amen. Ika nga, yun nga, sabi nga natin kanina, yan ang pinakapangunahing pangailangan ng tao. At yan ang dahilan kung bakit mas pinag-aagawan ng mga tao, amen, ang salapi, ang pera, mga kapatid. Kaya nga may mga tao na nakakapag-isip ng hindi mabuti para lang makuha ang tinatawag na pera. May mga tao na hindi alintana sa kanila ang gumawa ng masama, makuha lang ang salapi, makuha lang ang pera, mga kapatid, makakuha lang ng pera. May mga tao na gumagawa ng masama, nang hold up, mga kapatid, amen, na at pinapasok nila ang mga illegal na gawain, mga illegal na negosyo, mga illegal, mga kapatid, na klase o uri ng pamumuhay dahil lang sa paghahangad ng salapi, mga kapatid, dahil ang isip nila, ang pananalapi ang tutugon sa kanilang pangangailangan, mga kapatid. Pero sa katotohanan, hindi po ang salapi ang magbibigay sa atin ng kasapatan. Although, kaya nga, mga kapatid, amen, may mga tao na sa kabila ng kanilang possession, mga kapatid, amen, lahat ng kanilang tinatangkilik, mga kapatid, nananatili pa rin sila doon sa estado ng buhay na kung saan mayroon silang kulang, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay ng kasapatan, hindi po ang mga material na bagay. Amen. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, sa salapi na yan, na kung saan ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan, na tumutugon sa lahat ng bagay, mga kapatid, at yan din po yung katugunan sa ating pong mga pangangailangan ng ating pong laman, mga kapatid. At dahil dyan, nagkakagawa ng masama ang tao dahil sa sobrang pangangailangan at maging sa kasakiman. Kaya nga ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Ang pag-ibig sa salapi, mga kapatid, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Amen. So, hindi po ang pananalapi o hindi po ang salapi ang ugat ng uri ng kasamaan, kundi yung pag-ibig sa salapi. Mga kapatid, yung pag-ibig sa salapi, yun po ang nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sapagkat, mga kapatid, nagagawa ng tao, mga kapatid, ang gumawa ng masama, pasukin ang mga illegal na bagay dahil lang sa pananalapi. Amen. At hindi lang po nagtatapos doon, mga kapatid. May mga pagkakataon din na dahil sa pananalapi, mga kapatid, amen, ay ang mga tao nakakagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Kahit, mga kapatid, mga magkakaibigan, mga magkakamag-anak, mag-asawa, magkakapamilya, mga kapatid, nawawasak ito sapagkat dahil sa pag-ibig dahil sa pag-ibig sa salapi. Maging, mga kapatid, sa lipunan,
Dahil sa sobrang pag-ibig sa salapi, lahat mga kapatid ay pinag-aagawan. Amen. Hindi man po natin nila lahat mga kapatid, pero hindi natin maikakaila ang katotohanan. Mga kapatid, hindi natin maikakaila ang realidad dito po sa ating pong lipunan. Amen. Na dahil sa pag-ibig sa salapi, mga kapatid, nagagawang magnakaw, mga kapatid, ng mga tao dahil sa sobrang pag-ibig sa salapi. Magkakaibigan, nag-aaway dahil sa pag-ibig sa salapi. Magkapatid, mag-aaway dahil sa pag-ibig sa salapi. Mag-ina, mag-ama, mga kapatid, magkakapamilya, nag-aaway-away dahil sa pag-ibig sa salapi. Hindi sila hindi nila nakakalimutan nila na sila'y magkapamilya, sila'y magkapatid, sila'y magkamag-anak. Nakakalimutan nila yon dahil sa pag-ibig sa salapi. Amen. Praise God. May mga tao na handang gumawa ng mali. Wala silang pakialam para sa sinasabi o kung anuman ang magiging kahihinatnan ng kanilang ginagawa, mga kapatid, basta't ang alam lang nila ay ang makuha nila yung pera o mga material na bagay, mga kapatid, na siyang kanilang kailangan, mga kapatid. Amen. Kahit nga ang lipunan, kung paanong hindi nagkakasundo sa loob ng tahanan, hindi man, mga kapatid, lahat, pero karamihan, hindi nagkakasundo sa loob ng tahanan dahil sa pera, mga kapatid. Lalo na sa lipunan. Kahit nga ang magkakamag-anak, magkakapatid, hindi sila nagkakasundo dahil sa pera, lalo na sa lipunan, mga kapatid. Kahit nga yung mga leaders ng lipunan, hindi ko man po nila lahat. Pero mga kapatid, hindi natin maikakaila ang katotohanan at hindi natin maitatanggi ang realidad sa atin pong lipunan ngayon, mga kapatid, na ultimo mga leaders, amen, ay nagagawang magnakaw dahil sa pag-ibig sa salapi. Wala silang pakialam sa kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga nasasakupan, mga kapatid, sapagkat ang tao kapag magsimulang umibig sa salapi, nagiging makasarili ito. Nagiging gahaman ang tao kapag ang tao ay sumobra sa pag-ibig sa salapi. Hindi pa kapag niyakap ng tao ang pag-ibig sa salapi, mga kapatid, amen, praise God, nagagawang magnakaw o nawawala yung kanilang prinsipyong makatao. Nawawala yung pagiging makatao, nawawala yung pag-ibig sa tao, nawawala yung pagmamalasakit sa kapwa dahil sa pag-ibig sa salapi. Amen. Hindi man natin nilalahat na mga leaders sa atin pong lipunan, sapagat naniniwala po ako na mayroon naman po talagang mga leaders na talagang matitino. Amen. Na talagang nariyan ang kanilang pagmamahal sa kanila pong mga nasasakupan. Amen. Pero karamihan, mga kapatid, amen, sa sobrang pag-ibig sa salapi, nawawala yung kanilang pagiging makatao, nawawala yung kanilang konsensya, mga kapatid, o kung meron mang konsensya ay tinitiis nila dahil lang sa kanilang pag-ibig sa salapi. Ang pinakaugat talaga dyan kung bakit nagagawa ng mga tao ang mga bagay na yan ay dahil sa kanilang pag-ibig sa mga material na bagay, mga kapatid. Amen. Kaya nga kahit sa social media ngayon, mga kapatid, amen, magulo ngayon kahit sa mga balita, magulo ngayon, mga kapatid, ang kumbaga nagkakaroon ng kaguluhan dahil lang sa mga material na bagay. Amen. Ang pag-ibig sa salapi, mga kapatid, magkapatid po yan, amen, sa pag-ibig, mga kapatid, sa kapangyarihan. Yun kasi, mga kapatid, ang laging pinaghahangad ng mga tao ngayon. Kapangyarihan, mga kapatid, at kayamanan. Kaya sa sobrang paghahangad ng tao sa kayamanan, mga kapatid, nakakagawa sila ng mga maling gawain, mga kapatid.
At sa sobrang paghahangad ng kayamanan, mga kapatid, pinag-aagawan ang posisyon sa lipunan. Mga kapatid, praise God. Kaya nawa ang mensaheng ito ng Panginoon sa atin, amen, sikapin natin na huwag nating ibigin ang mga material na bagay o ang salapi, sapagkat yan ang pagsisimulan ng paggawa natin ng hindi mabuti. Amen. Gawin natin, mga kapatid, kung ano ang purpose ng material na bagay sa ating pong buhay. Yung pananalapi, mga kapatid, kailangan alam natin ang purpose. Huwag nating hayaan na gamitin tayo ng pera, kundi bagkus gamitin natin ang pera para sa atin. Huwag nating hayaan na tayo ang gamitin ng pera. Mga kapatid, praise God, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating hayaan na mawasak ang ating pamilya, mawasak ang ating pong pagkakaibigan, o kaya mawasak ang lipunan dahil lang sa pag-ibig sa material na bagay at sa pera, mga kapatid. In Hebrews chapter 13, kung atin pong titingnan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, Hebrews chapter 13, verse 5, ganito po ang atin pong mababasa. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Mga kapatid, amen. May mga tao talaga na hindi nasisiyahan sa kung ano ang meron sila. Hindi nakokontento kung ano ang meron sila. Mga kapatid, amen. Magkakambal po yan. Magkakasama yan. Pag-ibig sa salapi, hindi nakokontento, mga kapatid. Amen. Kapag ang tao hindi kontento sa kung ano ang meron sa kanila, mga kapatid, doon nila, mga kapatid, doon tumutubo yung pagiging gahaman. Doon tumutubo, mga kapatid, doon nagsisimulang tumubo yung pagiging gahaman sa material na bagay. Doon nagsisimula, mga kapatid. Kaya ano ang pwedeng mangyari? Ano ang mangyayari kapag ganoon? Hindi nasisiyahan, hindi makontento, mga kapatid? Amen. Kahit meron pa siya, kumbaga, mga kapatid, walang kabusugan. Lagi silang gutom sa pananalapi at sa mga material na bagay. May mga ganung tao pala, mga kapatid. Kaya nga ang payo ng Biblia sa atin, mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi, magagkasya tayo sa atin pong mga tinatangkilik. Ibig sabihin, masapatan tayo sa kung ano ang meron tayo. Dahil ang mga tao na hindi nasasapatan sa kung ano meron sila, hindi sila makontento, mga kapatid, dyan din nagsisimula yung paghahangad nila sa bagay na meron ang iba. Ang gusto nila, kung ano ang nakikita nila sa ibang tao, dapat meron din sila. Yan ang taong hindi makontento. Ang gusto nila, lahat ng gusto nila ay makuha nila. Mga kapatid, yan ang mga taong hindi makontento. Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Diyan, mga kapatid, magsisimula rin ang lahat ng mga kasamaan. Ilaga natin yun, sapagkat yan ang magpapahamak sa atin. Mag-ingat tayo sa pera. Gamitin natin ang pera. Huwag nating hayaan gamitin tayo ng pera. Kasi ang bagay na yan, parang apoy po yan, mga kapatid. Yung pera, amen, yung salapi, yung pananalapi, parang apoy din yan. Depende sa kung humahawak yan, mga kapatid. Makakatulong yan kapag ang may hawak ng pera ay mabuti ang puso. Pero kapag hindi, amen, delikado po yan, mga kapatid. Kasi kapag ang attitude ng tao na may hawak ng pera ay masama, mga kapatid, amen, doon din niya gagawin din niya kung ano ang meron siya. Kasi kapag ang tao may pera,
Mga kapatid, let us accept the fact na kapag ang tao may pera, may kapangyarihan, may impluwensya, mga kapatid. Amen. Kahit nga mga kapatid sa mga nakikita natin dito sa atin pong lipunan, mga kapatid, amen, yung mga nananalo, mga kapatid, na mga leaders ay kung sino yung may pera, mga kapatid, kung sino yung may impluwensya. Kung wala kang pera, wala kang impluwensya kahit kilalang tao ka pa. Pero kahit hindi ka kilalang tao, kapag may pera ka, may impluwensya ka, mga kapatid. Amen. Sapagkat kapag ang pera ay nagsalita, lahat ng tenga ay nakikinig, mga kapatid. Amen. Kaya ito ay paalala ng Panginoon sa atin. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Nilikha tayo ng Panginoon na mayroong layunin ang Diyos para sa atin. Kagaya ng binasa natin na key verse kanina, ang buhay ng tao ay hindi lamang sa mga bagay na tinatangkilik niya. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na mamuhay tayo dahil sa pera. Kailangan mabuhay tayo dahil sa Diyos. Mabuhay tayo dahil sa Diyos. Mabuhay tayo para sa Diyos. Mabuhay tayo para sa ating pong kapwa. Yun ang ating pong pakanasain, mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos. Purihin ang ating pong Panginoong Jesucristo. In the book of Acts chapter 8, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. In the book of Acts chapter 8 verse 18, ganito po ang atin pong mababasa. Nang makita nga ni Simon na sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo. Amen. Praise God. Na sinasabi, ay inalok niya sila ng salapi, na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi ay mapahamak na kasama mo, sapagkat inisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Mga kapatid, ito ang patunay na hindi lahat ng bagay ay kayang solusyonan ng pera. At ang Diyos po ay hindi nadadala sa pera. Mga kapatid, hindi po natin makukuha ang loob ng Diyos kapag tayo ay may pera. Mga kapatid, itong tao na ito, mga kapatid, na nakita niya na ang mga apostol sa pangunguna ni Apostol Pedro sa kanilang pagpapatong ng mga kamay ay ginagamit sila ng Diyos sa pamagitan ng pagpapatong ng kanilang mga kamay sa may mga sakit, mga kapatid, at sa mga tao na bawat patungan nila Apostol Pedro ng kanilang mga kamay, yung tao na kanilang patungan ay nakakatanggap ng Espiritu Santo. Itong tao na ito, mga kapatid, amen, na nagngangalang din Simon, ay nagkaroon ng hangarin din na maranasan din niya kung ano ang nararanasan nila Apostol Pedro na ginagamit ng Panginoon sa pagpupatong ng mga kamay, mga kapatid. Kaya inalok nitong nagngangalang Simon sina Apostol Pedro ng salapi upang nang sa ganon, ang sabi niya, para bang sinasabi niya, o bibigyan ko kayo ng salapi, ito ang salapi, at bigyan din ninyo ako ng ganong regalo upang maranasan ko rin. So ang sabi ni Apostol Pedro, ang iyong salapi ay mapahamak na kasama mo, sapagat iniisip mo na ang kaloob ng Diyos ay makukuha mo sa pamagitan ng salapi o ng pera mo. Kaya ngayon, mga kapatid, hindi lahat ng bagay ay nasusolusyonan ng pera talaga. Hindi, mga kapatid, natin makukuha ang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pera. Lalo na ngayon, mga kapatid, may mga tao na ginagawang dahilan nila na tawag dito, ito yung sasabihin sa spiritual leader
na ito yung pera, ikaw na ang bahala sa aking kaluluwa, ikaw na ang manalangin para sa akin. So, para bang ang nais nilang sabihin ay ang Diyos ay nakukuha sa pera, nakukuha sa material na bagay. Kaya nga sa lipunan natin mga kapatid, pwede kang mag-donate para lang at ang spiritual leader na ang bahala para sa kaluluwa mo. Siya nang bahala para manalangin para sa iyo. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi natin, mga kapatid, sa totoo lang, hindi kailangan ng Diyos ang pera ng tao. Dahil ang pera, gawa ng tao yan, mga kapatid. Hindi ng Diyos kailangan ng pera ng tao. At sa totoo lang, mga kapatid, walang kailangan ang Diyos sa tao. Ang tao po ang may kailangan sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang nangangailangan sa tao. Kasi may mga tao na kapag nag-donate sila sa simbahan, akala nila, nabibili nila yung panalangin. Hindi po nabibili ang panalangin. Hindi po kayang tumbasan ng pera ang panalangin, mga kapatid. Amen. Kaya wag natin idaan ang Diyos sa mga ganong kataga, sa mga ganong sistema, sapagkat ang Diyos ay napupuot sa mga taong mapagmataas. Napupuot ang Diyos sa mga taong hindi mapagtalimahin sa Kanya. Kaya mga kapatid, hindi po ng Diyos kailangan kung anuman ang meron tayo. At wala pong kailangan ang Diyos sa tao, kahit sikat ka na tao, kahit sikat ka sa lipunan, kahit isa kang mayaman o mahirap man, anuman ang estado natin sa buhay, hindi po nangangailangan ang Diyos, mga kapatid, ng anumang bagay galing sa tao. Dahil sa totoo lang, ang tao po ang nangangailangan sa Diyos, mga kapatid. Hindi natin mabibigyang kaluguran, karangalan ang Diyos sa pamamagitan ng salapi. Mabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapasakop, at paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat sa Diyos sa Kanya pong pangangaral o sa Kanya pong pangungusap sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na madaya tayo ng ating pong mga bagay na meron tayo. Huwag nating hayaan na mabulag ang ating mga mata dahil lang sa salapi o dahil lang sa pananalapi o sa mga material na bagay, dahil lang sa pera. Hindi na natin makita ang halaga ng paglilingkod sa Diyos. Huwag nating hayaan na dahil sa pera, hindi na natin makita ang halaga ng ating pamilya. Huwag nating hayaan na dahil sa pera, hindi na natin makita ang halaga ng isang magulang. Huwag nating hayaan na dahil sa pera, hindi na natin makita ang halaga ng isang anak. Huwag nating hayaan na dahil sa pera, mga kapatid, amen, hindi na natin makita ang halaga ng isang tao. Kasi may mga tao na kapag nasa kanila ang lahat na mga material na bagay, hindi nila makita ang halaga ng isang tao. Nakagaya rin nila. Kaya nga may mga tao, hindi ko man nila lahat, mga kapatid, na gano'n na lang umapak sa pagkatao ng mas mababa sa kanila. Mga kapatid, dahil po yun sa pera, mga kapatid. At dahil sa pera, hindi ka kikilalanin ng lipunan. Dahil sa pera, kung wala kang pera, hindi ka kikilalanin. Kung wala kang pera, wala kang impluensya. Kahit mabuti pa ang ginagawa mo, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang tao, pumapanig ang mga tao, hindi ko man nila lahat. Pero karamihan sa mga tao, pinapanigan nila yung taong mapera kahit mali na ang ginagawa. Basta may pera. Nawawala yung kanilang panig sa mga taong gumagawa ng mabuti na walang kapasidad na tumulong. Mga kapatid. Amen. Binubulag kasi ng pera ang mata ng tao. Binubulag nila binubulag ng pag-ibig sa salapi ang halaga ng tao. Mga kapatid at mga kaibigan, isa po itong paalala ng Diyos sa atin na mas mahalaga ang paglilingkod sa Diyos kumpara sa mga material na bagay. Amen. Yakapin natin
ang paalala ito ng Diyos sa atin, mga kapatid. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pong pagtatapos. Maraming salamat po. Tayo ay manalangin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa paalalang ito na kung saan, amen, ang buhay ng tao ay hindi lamang sa mga bagay na tinatangkilik niya. Sapagkat ang sinabi mo sa sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Panginoong Hesus, pagpalain po, amen, ng kaunawaan ang amin pong mga kababayan, ang aming mga radio listeners and FB viewers. Katagpoy mo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, spiritually, physically, and financially. At tulungan mo po sila, Panginoon, amen, na mas ibigin ka nila kumpara sa ibigin nila ang pera. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa araw na ito, araw ng linggo, ito ay ginawa mo, Panginoon. Pagpalain mong aming pagsamba, pagpalain mong aming pagpupuri. To God be the glory, in Jesus' name. Amen and amen. Muli, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa lahat ng radio listeners, sa lahat ng mga Facebook Live viewers. Hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon sapagkat ang oras natin ay limitado. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa atin pong technical side, Brad Vincent. Amen. Pagpalain ka po ng Panginoon. At sa himpilang ito na patuloy na kinasangkapan ng Diyos sa atin pong pagtatalakay. Muli, mga kapatid, ito pong aking contact number, 0967-364-7164. 0967-364-7164. Kontakin nyo lamang po ako kung kayo may mga katanungan. At kung nais nyo pong mag-attend sa Matnog ngayon, tawagan nyo lamang po ako, mga kapatid. Maraming salamat po. Lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.